Hi everyone! Welcome to another vlog, and in today's video, ang isi-share ko sa inyong tip ay tungkol dito sa ating mga gym, no? Kasi may mga nagtatanong, may nagme-message sa atin kung paano ko daw ba ito alagaan nang hindi siya nalulusaw. Actually, ito yung mga pinakita ko nung nakaraan, di ba? Pero isi-share ko rin sa inyo ito kasi ano naman to halos same lang sila or same lang talaga silang alagaan. Kaya naman, and may nagsasabi din sa akin, i-pollinate ko daw yung mga flowers. Actually, hindi ko na sila pinopollinate kasi nakakatamad. Pag meron ng mga buto, iaano mo yan, itatanim mo, medyo matagal. And yung mga ganito ko nga before na tinanim, yung binili ko na seeds talaga, ay hindi ko na sila natutukan kasi ang tagal lumaki. So ngayon, ito yung share ko sa inyo na paano siya hindi malulusaw, and ano yung potting mix na ginagamit ko dito, paano ko siya diligan. So kukuha ko dito ng isa para mapakita rin sa inyo kung ano yung itsura ng potting mix na ginagamit ko. Ilalagay ko lang siya dito kasi sobrang laki na niya, guys. So tingnan nyo, liwanag. Before kasi ang size noon is mas maliit pa dito. Yan, mas maliit pa dito sa etong yan. So pagpasensyahan nyo na yung sugat kasi dumikit ako sa kawali. Ito yung isa sa nalusaw ko na hindi talaga siya magpauga, hindi talaga siya maugatan. Matagal siyang magugat. Ito pa rin yung before ko na anong tawag diyan, pinapaugatan, ilang buwan na, o hindi ko napansin na wala talaga siyang ugat. So natanggal siya, nakaganyan siya. Natanggal siya dun sa lupa, tapos ibinalik ko ilang beses na. And dito sa ating mga gym, no guys, na to, alam nyo, napakatibay nila. And hindi sila agad-agad namamatay, and hindi agad-agad nalulusaw. Tingnan nyo to, example ko sa inyo to. Hindi ko alam kung bakit siya napingas, or kinagat ng, ano ba yan? Ng daga? Pero wala pa naman ako na-encounter na kinagat na daga. Ayan o. Meron siyang dito, yan. Pero malaki na siya ngayon kasi nauulanan. Hindi ko talaga alam kung bakit siya napingas. And ibabalik natin siya. Kung mapapansin nyo, hindi magkakasize yung laki nito and hindi magkakaparehas sa isang tray. Kasi po, nire-arrange ko na to. Kaya lahat sila dito ko inalagay. Yan o. Ang ganda nito o. Ganda oh. Ang pula na niya. Ito yung mga favorite ko sa T-lines or T-rex na tinatawag. T-rex ba? Correct me if I'm wrong ha. Kasi yan yung favorite ko. At saka ito oh. Yan ang ganda niya. Tsaka ito. Nabili ko to na isang piraso sa Benguet. Pero alam nyo, ang kagandahan sa kanila, napakadali nila talaga alagaan. Teka, ano pa ba yung gagawin ko? Ito, yung katulad ng sinasabi ko kanina, hiwa-hiwalay na yung gawa ko. Kasi malalaki na sila. Actually, etong mga ganito ko na malalaki, 2 tray yan. Yan, 2 tray. Kaya lang, yung 2 tray na yung siksika na sila and nadideform yung ribs. Ito yung ribs na tinatawag. Ayan o. Itong mga ganyan-ganyan. Nadideform yung ribs niya. Kaya ang ginawa ko is pinaghalo-halo ko yung mga T-rex, mga gymno din naman yung iba dito or karamihan, diba? Ito ito lang yung naiba. Ito, lumaki na rin siya. Ayan, lumaki. Ganda na. Papaanuhin lang natin siya, papalakahin pa siya ng sobra. Actually, ito, pwede na tong ihiwalay Tingnan nyo, pakita ko sa inyo to. Ganda nito. Hindi pala kita. Against the light kasi tayo. Ayan ang ganda-ganda na ito, guys Nabili ko siya ng may pups na, pero hindi ganitong kalalaki yung pups or yung anak. Ayan ganda. So ibabalik natin. Iniharap ko lang yung medyo maliit doon. Actually, binaligtad ko. Nung nakaraan, etong mga to yung nandito sa harap. So ibinaligtad ko. Ano pa ba? Pakita ko lang sa inyo. Ito rin isa rin to sa favorite ko. Isa rin to. Halos lahat naman sila favorite ko. Ganda Hindi siya nagpo-focus kasi marami siyang kasama. Ayan ang ganda niya. Pinkish na siya. Before nakita ko to or nabili ko siya, magkakaparehas lang yung yung itsura. Ngayon, since alam ko na magkakaiba yan pag na-stress, binili ko.
Tapos pumili ako, ayan o, ganda nito. Ayan, ganda talaga niyan. So, ano pa ba? Pag hindi na rin ako gaan, may mga nagme-message sa akin na seller kung gusto ko daw bumili. Pero hindi na kasi ako gaanong bumibili nito dahil tingnan nyo naman. Yan o. Isang hilera na siya guys na puro gymno, variegated at saka yung T-Rex. Yan. And katulad nito, tatluhan na to. Yan. Pag pinaghiwa-hiwalay ko sila, ilalagay sa isang tray. So, maano rin siya. Dadami ng dadami. Ito yung ano. Ito. Pag lumaki to, pag hiwa-hiwalayin ko, ito, yan. Kaya mapupuno rin yung nandun. Actually, ito yung Astro na medyo ano sa akin. Yung mabait siya sa mabait. Pero, hindi mo kailangang diligan siya ng diligan kasi mas lusawin siya pag dinidiligan ng dinidiligan. Hindi katulad nitong mga to, kahit every 3 days, every, ano ba, once a week, every other day, pwede mo siyang diligan. Katulad itong mga yan, yung pinapakita ko na to. Ito yung ano sa summer, na ano siya, natamaan siya sa sobrang init, guys. Na ano sa amin. Tapos hindi ko siya agad nadiligan. Yan. Nilalagyan ko siya ng dressing kasi pag nagdidilig, yung lupa umaapaw. So, yan yung isang tip ko sa inyo pag meron kayong mga gymno. Katulad nitong mga pinapakita ko, lagyan nyo sa ibabaw na kahit mga pebbles, ganyan. Pero ako kasi, hindi ako gaanong naglalagay. Or bihira ako maglagay ng pebbles kasi hindi ko siya inihalo sa potting mix. Hindi katulad nitong mga nasa top na yan, yung mga pames na yan, kahit na i-reuse ko yung potting mix na yan, mas okay siyang nakahalo sa potting mix. So, dito na tayo. Ito yung potting mix na ginamit ko sa kanya. So, ipapakita ko lang sa inyo yung potting mix na ginamit ko sa kanya. Dito na lang natin siya ilagay sa ano, ayan o, tingnan nyo o. Diba? May ugat na siya. Before, syempre, minsan, wala siyang ugat yung iba. Mahirap or matagal maka-adjust pag walang ugat. Lalo na pag full ang variegation niya. For example, yung full green, ay full yellow, full pink, ang kanyang variegation, matagal talaga siya mag-ugat. So, kung makikita nyo, dito, gumamit ako ng potting mix na may, I think, ano to garden soil. Iba-iba kasi yung potting mix na ginamit ko sa kanila. So, garden soil na may vermicast na konti, pero more on pumice pa din. Dapat more on pumice kasi, ano, pag naulanan, kahit mababad sila sa ulan, is okay lang kasi madaling tumulo yung tubig. So, etong potting mix na to is ay 65 to 70% pumice yan. Perlite or pumice. Kaya lang, si perlite kasi magaan. Compare dito kay pumice, medyo mabigat-bigat to. Lava rock is okay din, pwede. Yung mga, dito, may mga lava rock akong ginamit dyan, sa mga green na yan, yung pinapakikita ko sa inyo. Pero dito sa mga colorful na gymno natin, ano yan, more on pumice. Kasi matatagal na tong mga to. So, pag nagre-reuse ako ng potting mix, ginagaya ko na lang din na pumice yung ano, yung ilagay. Ayan, ang ganda-ganda nito. Oh. Kuha lang ako ng ano, potting mix. So, tingnan nyo yung kinuha ko. Halos same lang. Ito kasi meron siyang mga lava rock at saka meron siyang mga itong black na to. Pumice din to na coated eh. Ayan, yung nabili ko before sa online. Yan yung gagamitin ko. Use din to. So, hindi ko na siya tatanggalin kasi wala namang ano, wala namang mga scale dito. Tapos ibabalik ko lang siya pero isa-isa na. Ang laki na kasi. Hindi na kasya sa paso. Mas maganda dito sa ating mga gymno is ipat nyo siya doon sa undersize. Ano ba? Undersize. Basta yung ganito lang yung paso na paglalagyan nyo sa kanya. 2x2 kung maliit. Tapos, hindi ko siya dinidiligan after kong iripat. Lalo na guys, pag yung gymno na itatanim ko is kakabili ko lang. Like, for example, basta kakadating lang. Minsan kasi, sa aking mga gymno, hindi ko agad sila naiitanim. Yes, hindi ko sila naitanim, which is okay lang naman. And expect nyo din, pag bumili kayo nito, dehydrated. Kasi syempre, in-air dry yan. Tapos,
patay yung kanilang ugat, may ugat pero patay na. Yes, may mga ugat yan. So, bubuhayin mo siya ngayon. Yun yung tinatanong ng iba, paano natin sila mabubuhay? Kasi, namamatay, nalulusaw. Siguro po, kayo is mahilig magdilig or nasasabak nyo agad sa arawan. Ako hindi eh. Mas okay sa kanila nang hindi agad sila nadidiligan. Like, 1 month. Yes, 1 month. Pag bago lang yung gymno ko. And mas okay pa rin yung matagal diligan kaysa sa dilig agad. Sa iba kasi ang gawa nila every 3 days pagkatanim is didiligan nila. Pwede din yon kung ano yung nag-work sa area nyo. Pero sa akin, mas okay yung matagal ang dilig, and then pag naka-adjust naman siya, ayan na, dire-diretso na siya. Pwede mo na siyang diligan ng every 3 days, every 4 days. Lalo na pag ang potting mix nito is katulad ng ginagamit ko na more on pames. Wala akong pang toppings dito kaya hayaan ko na lang. And yung aking mga gymno guys, hindi sila sakitin. Mabibilang mo talaga sa mga gymno ko na ilan lang namamatay. Hindi siya lumalampas ng 10 o hindi siya lumampas ng 10. Siguro mga 5 pa lang yung wala pa sigurong 5 yung namatay sa akin na gymno. Yung namamatay lang sa akin is yung sobrang liit. Yung wala talagang kaugat-ugat pag binili ko. May mga nabili kasi ako before sa set. Pag nakaset kasi yung gymno, iba doon walang ugat, maliliit, mahirap maka-adjust. Yung pinakita ko sa inyo kanina, matagal ko na yung nabili, wala pa rin siyang ugat. And napansin ko kanina pag-iikot dito sa garden, kaya binlog ko na lang ngayon para mapakita rin sa inyo. Mura naman na ngayon yung gymno. So, makakabili na kayo ng Before, natatandaan ko, pinakamahal na nabili ko sa gymno ko na to, na common na lang ngayon is 650. Pero maganda naman yung niya, result ng variegation. Pakita ko ha. Ito may 750 pala dito. Ito, 650. Ang ganda ng variegation. Pero hindi siya ganyang kalaki ha. Maliit lang siya nung nabili ko. Mas maliit ng konti dito. And ito pa ayun mas maliit ng konti. Asahan nyo pag full ang variegation, mabagal lumaki. Ito nakakatuwa. Yung lining niya naging dark pink na. Before hindi yan ganyan. Depende sa ating lugar. Nung nakaraan summer, ang kanyang is orangey ang kanyang itsura, color. Ngayon tingnan nyo malamig-lamig, umuulan, medyo na siya stress na stress siya. Ito rin tingnan nyo nabili ko siya ng maliliit yung babies. Ngayon kailangan na siyang iripat. Ang ganda ng variegation nito uy, oo nga ang gaganda ng variegation nito. Mapapaugat ko yata to. Yan. Mas maganda, madaling maka-adjust kasi guys pag yung itatanim natin direct sa lupa is seeds siya or by seeds siya pinatubo. Pag ganito kasi na ipa-pluck mo lang siya sa mother plant, medyo matagal siguro hindi ko pa na-try yata or nakalimutan ko na kung meron ba ako na-try before na nag-ugat na ganyan. Hindi ko na matandaan. Graph yan, mas mabilis. Minsan tuturuan ko kayo mag-graph ha. Kasi may nagtatanong din paano ko sila i-graph. Paano ko sila gina-graph. Meron akong video nun, kaya lang sobrang tagal na. So, gagawan ko ulit sila ng video kung paano ako mag-graph. Ano ba yung kagandahan pag gina-graph tong mga cactus, mga gymno. Hindi lahat ng gymno po pwede i-graph Mga moon cactus, dyan sa moon cactus ako nagsimula. And yung mga nabili kong imported before is hindi siya maganda. Or nalusaw agad. Hindi maganda yung root stock. RS ba na tinatawag. Ayan. Tignan nyo yung potting mix. Ito, pwede ko naman siyang isabay ng dilig sa kanila. Kasi, ugatan na siya Inilipat ko lang siya dahil sikip na siya sa pwesto niya. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kaya hindi ako nagdadagdag ng mga gymno ngayon is wala na akong paglalagyan. 2 tray na lang po ang meron ako ngayon. So, 1 tray na lang po ang kasya sa hilera ng plant stand ko. Ayan. Then, ibabalik ko lang siya sa pwesto niya. Kasi hindi na ganun kainit ngayon. Maulan na. Pero,
since ito is, tama naman. For example, dito siya nakapwesto nung nakaraan. For example lang dito siya nakapwesto. Ngayon, tingnan ko. Ngayon, ang gagawin natin is dito natin siya ipopwesto sa area na to. Kasi mainit dito sa area na yan, nauulanan din, kaya ililipat natin. Pero pwedeng ibalik sa pinaglalagyan. Ano pa ba? Scales. Paano daw ma-avoid yung scales? Scales guys, yung parang puti-puti. Nagkameron yung Gymno ko, 2 or 3 before, pero nawala siya. Kinuskus ko ng brush na may water. Tapos, yung iba naman, ang ginawa ko is inisprayan ko ng direct sa hose. Kasi malakas yung ano ng hose ko yung buga ba. So, ini-sprayan ko siya. Pag konti pa lang yung scales ng Gymno nyo, kaya pa yon. Pero pag sobrang dami na, yung puting-puti na, nako, ano nyo na yun? Itapon or, itapon or ihilipat ng pwesto kasi mahahawahan niya yung mga katabi. Thankfully naman, na hindi nahawahan yung ibang katabi ko, lalo na pag bihira ko silang makita. Kahit nandito lang ako sa bahay, hindi ako palaging nag-garden. Okay na yan. Pwede nyo siyang lagyan ng Osmocote, ihalo sa potting mix. Pwede namang dito lang sa ibabaw, lagyan nyo siya ng Osmocote. Pwede nyo siyang lagyan ng insecticide or fungicide. Pwede nyo siyang lagyan ng yung Furadan or Starkel G, ibudbud nyo dito. Yan, para anti scales din yon. Kasi yung ating mga Gymno guys, karamihan, pag alam nyo na nagkakaroon ng puti-puti sa area nyo, maglagay kayo ng fungicide. Mag-spray ba? At saka insecticides. Or maglagay kayo ng Furadan or Starkel G. Yan, i-search nyo guys yung itsura ng Starkel G or Furadan. And maglagay lang kayo dito sa ibabaw. Budbud. Or hukayin nyo, doon siya ilagay sa kanyang tabunan para hindi siya hahangin. Especially pag meron kayong mga dogs, mga pets, mga bata, para pag hinaw, hindi nila mahawakan yan o hindi nila paglaruan. Kasi takaw sa mata yun kulay violet kasi yun Wala pong special dito sa ating mga pinakita. So, sana nasagot ko yung mga katanungan ng mga nagtatanong via PM, comment, kung paano sila alagaan. Madali lang guys. And pag bagong ripat, huwag nyo silang paarawan ng todo-todo. Filtered lang or morning sun is okay. Wait nyo lang. At least 1 month, ganyan. Ako kasi, since madami akong pinaglilibangan dito, pagkatanim, hindi ko na sila pinapansin kasi alam kong mabait or iniiwasan ko silang paarawan ng matagal. Dito naman sa area na to, since meron naman dito sa ilalim, maaraw dito pero filtered pa din. Maaraw pero mahangin. Yun yung gusto ng ating mga Gymno, mahangin, maaraw pag naka-adjust na siya. And then, mas maganda pag nauulanan sila kasi mabilis lumaki. Itong mga pinaglalagay ko dito, ang bilis nilang lumaki guys. Yan. Yung mga maliliit, yan. Tingnan nyo tandaan nyo yan guys, na ganyan yung itsura nila. And then, pagkatapos ng, tingnan natin sa bare months kung mabilis lumaki ang halaman natin tuwing bare months. Yan. Magkakasabay-sabay na sila siguro ng laki niyan. So, kailangan ko na naman ng additional tray or paglilipatan sa kanila. Baka itong garden ko mapuno na ng Gymno. Sa sobrang bait. Mas mabait sila sa mga succulents guys. Ito siya. Napakita ko to sa inyo before. Pero alam ko talaga mamamatay na siya. Hinayaan ko na lang. Ang gagawin ko dito is yan. Lilipat ko siya. Tapos dito ko ilalagay sa gitna yung bagong ripat natin. Yan. Para naman hindi siya maaraw ng todo-todo. Matatandaan ko yan kasi wala siyang potting mix. Ay, wala siyang wala siyang dressing. Ayan, dito ko siya ilalagay. Tingnan nyo, sikip na din. Diba? Saan ko ilalagay yung isa? Walang lagayan yung isa. Wawa naman, dito na lang. Dito. Dito, yan. Diyan muna. Ito, hindi kasya. So, nilagay ko yung iba doon. Ito, ang laki na rin. May mother kasi ako na ganito. Kaya lang, namatay yung mother, nalusaw. So, yung mga anak, tinanggal ko.
Dalawang pot yung ginamit ko nito, tig-tatlo yung anak, ito yung nabuhay. Nasunog din kasi nung summer, kaya ganun. So, ayun lang guys, and see you on our next video. Bye!